Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Malapit na ang paggunita natin sa dakilang misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yan yung tinatawag nating Paschal Triduum. Huwebes Santo, Biyernes Santo, at yung pagsalubong sa Pasko ng pagkabuhay. Tatlong mahahalagang araw upang bigyang diin sa atin na sa kamatayan ng ating Panginoon, tayo'y Kanyang iniligtas. Kaya dapat lamang talaga tayong magpasalamat sa Diyos sa napakalaking biyaya na ito. Ngayong Miyerkules Santo, narinig natin si Judas Iscariote nakipagkita sa mga punong saserdote. Bakit? Alam ni Judas Iscariote ang dahilan. Alam niya ang kanyang gagawin. Makikipagsabuatan siya sa mga punong saserdote sa matatanda ng bayan, kapalit ng 30 salaping pilak. Kataksilan ni Judas Iscariote ang binibigyang diin ngayon sa ating ebanghelyo. Taksil dahil binaliwala ang lahat. Taksil dahil kinalimutan ang magandang pagsasamahan, ang pagtitiwala na ibinigay ni Jesus sa kanila. Taksil dahil mas pinahalagahan ang pera kaysa sa magandang pagsasamahan. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon, sabi ni Jesus. Napakatindi at napakabigat ng naging pagkakasala ni Judas Iscariote. Halos masasabi natin na walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Pero ganoon pa man, umaasa pa rin tayo sa habag ng Diyos. Ang Diyos na mapagpatawad at maawain. Nawa, siya ay tunay na nagdalang habag kay Judas Iscariote. Pero napakahirap malagay sa sitwasyon na katulad ng kinalagyan ni Judas Iscariote. Kaparusahang walang hanggan ang malinaw na turo sa atin. Ito yung mabilis na iisipin natin na mangyayari sa Kanya. Kaya nga diba, sa 12 apostol, siya lamang ang hindi naging santo. Siya lamang ang hindi kinilala bilang banal. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ano nga ba talaga ang nangyari kay Judas Iscariote pagkatapos na siya'y magtaksil. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, alam natin kung ano ang ibig sabihin ng maging isang taksil. May mga pagkakataon na sasabi natin sa ibang tao, taksil ka. Sa Pilipino mentality, wala kang utang na loob. Alam natin kung gaano katindi itong mga salitang ito. Pero may pagkakataon na talagang nangyayari na may mga nagiging taksil, may mga nagiging walang utang na loob dahil sa makasariling ambisyon at pangarap. At karanasan ito ng marami sa atin.
Nangyayari ito sa ating pamilya. Nangyayari ito sa magkakaibigan. Nangyayari ito sa magkakasama. Kaya ipanalangin natin sa Diyos at hingin ang kanyang biyaya. Nanawa, manatili tayo sa katapatan sa pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa ating Panginoon. At ang katapatan nawa na yan ay maibahagi natin sa ating kapwa. Huwag tayong maging taksil sapagkat ang kataksilan ang gumagawa ay ang mga taong ang sarili lamang ang pinapahalagahan. Ang mga taong sumisira sa magandang samahan, sa magandang relasyon. Huwag tayong maging taksil sapagkat hindi tayo makakasiguro sa kung ano ang sasapitin natin sa ating kataksilan. Amen.